Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum. Kung saan ang sabi po rito ay yung kanyang pag-asa ay wala na raw po. Kaya yan, sapagkat yung kanyang ERC-404 volume ay talagang bumagsak raw po ng todo. Kaya ayan, sabi nga rito ay Ethereum's last hope gone. ERC-404 volumes plummet. Kaya ayan, mukhang yung pag-asa raw po kasi ni Ethereum dito ay yung kanyang ERC-404. Ngunit sa hindi inaasahan po ay bumagsak yung kanyang volume. Kaya ayan, ito na nga ba ang talagang nawala na nga ba talaga yung pag-asa ni Ethereum dulot ng pagbagsak ng kanyang ng ERC, yan yung pagbagsak ng volume ng kanyang ERC-404. At yan po ating pong alamin ang buong detalye sa balita na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay new fuel that many investor believe would push Ethereum to new heights is already gone. Kaya ayan, marami pong mga naniniwala na ang ERC-404 ang siyang magdudulot ng pag-angat sa presyo or paglago ni Ethereum. Pero mukhang ito raw po ay biglang naglaho. Ayan, the Ethereum ecosystem is facing a reality check as the innovative ERC-404 sector on Ethereum experiences a substantial drop. In the past 24 hours, the market capitalization of ERC-404 tokens has plummeted by 29%, with tokens like Pandora sliding over 15%, Defrogs tumbling over 22%, and RUG collapsing by staggering 38%. Kaya yan po ang kinakarap ngayon ng ERC-404 sector ng Ethereum. Nakakalanas po ito ng isang matinding pagbagsak. Kaya yan, itong nakalipas lamang na 24 oras, ang market capitalization ng ERC-404 ay bumagsak po ng 29%. Kaya yung kanyang mga tokens na tulad po ni Pandora ay bumagsak po ng higit 15%. Itong si Defrog ay bumagsak din po ng 22%. Ayan, ang pinakamalaki po rito na nagkaranas ng collapse ay itong si RUG sapagkat siya po ay bumagsak ng 38%. The ERC-404 standard was hailed as Ethereum's beacon of innovation, potentially the new fuel for a bull run akin to the impact of NFTs in 2021 and ICOs in 2017. However, the sharp and swift capitulation in market capitalization raises a lot of unpleasant questions over its viability as Ethereum's last hope for a resurgence. Kaya yan na po. Yung ERC-404 na ito ay inaasahan ng marami na ito yung magdudulot sa bull run or parang isang catalyst na rin to para magdulot ng bull run para kay Ethereum. Pero ayan na nga, sa hindi inaasahan na pagkakataon ay bigla po itong nagbigay ng failure, or ito ay ayan, nawala na raw po yung last hope, or nawala na raw po ng pag-asa itong si Ethereum dahil sa hindi naging maganda yung dahil sa bigong performance ng ERC-404 na ito. Ayan, meron po tayong chart dito, Ethereum US dollar. Ayan, nakikita naman po natin na umaangat siya, pero mukhang tumigil na po siya. This standard was envisioned to create tokens that are both fungible like ERC-20 and unique like ERC-721, adding a layer of value through associated NFTs that could be rare or hold special significance.
Taking Pandora as an example, purchasing this ERC-404 token on exchanges like Uniswap not only grants the token itself but also a unique NFT, introducing an element of a chance and a gamification to trading and ownership. Acquiring a rare NFT could potentially amplify an investor's portfolio value, and selling it on platforms like Blur or OpenSea would simultaneously execute the sale of a link token. Yan po ang pagkakaiba ng ERC-404. Yan. At ang isang magandang halimbawa po nito ay itong tulad ni Pandora. Kaya yan, tulad po ni Pandora kung saan ay pwede po natin itong mabili sa mga exchanges na tulad ni Uniswap. Kaya ayan, ang dagdag pa rito ay the current decline of ERC-404 tokens, however, signals potential trouble for Ethereum. The rapid devaluation challenges the premise that ERC-404 could lead to a new era of growth for Ethereum. Kaya ayan po yung pagbagsak ng ERC-404 tokens. Yan, mga tokens na tulad ni Pandora ay ito na po ay nagbibigay ng mukhang problema dito kay Ethereum. Ayan, kasi napakabilis po yung pagbagsak sa mga halaga ng mga tokens na ito. Kaya isa po talaga itong parang malaking problema at nakakaapekto ito po ay nakakaapekto sa paglago ng Ethereum. If ERC-404 tokens continues to lose ground, it could reflect negatively on Ethereum's capacity to innovate and sustain new developmental trends. Ethereum's future now depends on its ability to adapt and overcome the market skepticism, finding new pathways to innovation that could revive confidence and investments in its ecosystem. Kaya yan, kung patuloy daw pong magpapakita ng kabiguan itong mga ERC-404 tokens, ay ayan, magkakaroon po ito ng impact dito kay Ethereum. Kaya ayan, yan po yung hindi magandang magiging impact nito kay Ethereum. Kaya yan, ang future po kasi or ang hinaharap ng Ethereum ay mas nakadepende po ito sa kanyang kakayahan na yan, i-overcome yung mga skepticism na ito, at saka makahanap po siya ng ibang paraan para yan, patuloy lamang po siya na magkaroon ng innovation. At yan po lamang yung dahilan, yan po yung kanyang maaring gawin para ma-revive po yung confidence or pagtitiwala ng mga investors dito kay Ethereum. Kaya yan pong muli, yan, parang naglaho na raw po or nawala na raw po yung huling pag-asa ni Ethereum. Dulot po yan ng pagbagsak ng volume ng kanyang mga ERC-404 na tokens. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.